Station Radio Latin Nationwide. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin station. 88.5 Radyo Natin Baler. 93.7 Radyo Natin Santiago. 94.5 Radyo Natin Claveria. 105.3 Radyo Natin Pinamarayan. Radyo Natin Iba 105.7. 107.9 Radyo Natin FM Gumaka. 106.7 Hot FM Agoo La Union. 106.5 Radyo Natin Atimonan. 107.1 Radyo Natin Vira Catanduanes. 105.7 Radyo Natin Buwak Marinduque. 105.3 Radyo Natin Impanta. 104.5 Radyo Natin Looc Romblon. 104.5 Radyo Natin Tandon City. 104.5 Radyo Natin Brooks Point, Palawan. 103.3 Radyo Natin San Jose City. 102.9 Radyo Natin Madrid. 102.3 Radyo Natin FM Lemery, Batangas. 101.3 Radyo Natin Rojas, Palawan. 100.9 Radyo Natin Kalawag. 100.7 Radyo Natin Bugya. 100.5 Radyo Natin Coron. 100.1 Radyo Natin Bugi. 100.1 Radyo Natin Alaminos City. 90.9 Hot FM Rojas, Oriental Mindoro. 98.5 Hot FM Bayumbong, Nueva Vizcaya. 95.9 Radyo Natin Calabas City, Laguna. 95.3 Hot FM Bangen Abra. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radio Natin Nationwide. Magnyonyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and sa bayan ng Santa Cruz, si Ma'am Lobelia Karaig, sa bayan naman ng Torrejos, ay syempre si Ma'am Jenny Quinto. Magandang umaga po sa inyo mga ma'am. Sana po ay we are all safe po, even na malakas po ang buhos ng ulan ngayon. Syempre naman mga partner, babatiin ko rin po ang ating mga kasama sa tanggapan ng Philippine Coconut Authority, Buwak, Marinduque Provincial Office, mula sa pamumuno po ng ating Provincial Manager, si Sir Judy D.P. Pinco, si Ma'am Jonna Portales, si Ate Kay De Los Reyes, si Raymark De Los Reyes, si Kuya Victoria Palcolan, si Kuya Anthony Lumagi, at si Vanessa Rebidiso. I hope po we are all safe po. Ay, si Mariel Lakda. Yes, si Mariel pala. Si Mariel. Baka malak sorry, daw. sorry. Baka magtampo. Baka magtampo. O, syempre, batiin na din natin yung mga taga Marinduque ng 124 na taon na pagdiriwang ng Battle of Pulang Lupa. Yun, ma. Yun, happy anniversary po. Ayan, sa lahat ng ating mga nandyan sa Torrejos, Marinduque. Yes, mga partner. At Ayan. alam mo mga partner, pang-14 na nating pagkasa-ere ng ating ah. School on the Parang Air. kakilala lang tayo nung una, pero parang nagkakahiyaan pa tayo sa mga ginagawa natin nung una, mga partner. Pero ngayon, ikita mo nga naman, we've come a long way na. 14th episode na natin ngayon. At syempre, kada pagkasa-ere natin, mga partner, may iniiwan tayong mga question para sa ating mga tagapakinig. At
para sa question natin last pagka sa ere natin, meron tayong iniwang question na ano ang ibig sabihin ng NDA. At base dito, ang ibig sabihin ng NDA kasi 'di ba nakaraan ang discussion natin tungkol sa mga gatasang baka, kalabaw, kambing. Kaya tinanong natin sa kanila, marapat lamang itanong natin kung anong ibig sabihin ng NDA since sila yung lead implementor nung program and projects na yun. Ano po? Ang ibig sabihin po ng NDA natin ay National Dairy Authority. Ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng NDA ay National Dairy Authority. At base dito, meron tayong 3 winners. Babanggitin ko lang po isa-isa mula sa bayan po ng Buena Vista, Barangay ng Malbog, si Tatay Joselito Villavicencio. Ulitin ko lang po, si Tatay Joselito Villavicencio. Mula naman po sa bayan ng Buwak, Binunga, Barangay Binunga, si Ma'am Maricel Loto. Ulitin ko po, si Ma'am Maricel Loto. At mula naman po sa bayan ng Torrijos, Barangay Malibago, si Sir Florendo Marquez. Si Sir Florendo Marquez. Ayun mga partners, silang 3 yung Lucky Text winners natin sa nakaraan nating School on the Air Text Promo. Kaya naman po mga ma'am, mga sir, congratulations po at salamat po sa inyong pagsali sa aming School on the Air Text Promo. Ayan, di ba? Ito yung programa na nakinig ka na, may panalo ka pa. Yes. Hindi ka nalugi. Ayan. So, syempre, kung nung nakaraang mga pagsasaer, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop sa ilalim ng nyugan. Ngayong araw naman, ang tatalakayin natin ay processing technology ng coconut sa food. Ayan, ako, ang sarap ng usapan natin ito. Mga partner. Alam niyo ba na hindi lang tayo sa paghahayupan maaaring kumita sa ilalim ng niyugan. At syempre may mga paraan din para ito ay magawa natin. 'Di ba? Sabi nga natin poverty alleviation para maitaas ang kalagayan ng ating mga magsasaka ng niyug. At syempre, una dito 'di ba sinabi natin yung mga proseso, maintenance ng mga farm, ano ba ang kailangan gawin, dapat isaalang-alang. At syempre, tinuruan natin din sila kung ano yung mga intercrops, mga livestock na pwede nilang alagaan. Ngayon naman, ngayong pagkasa-area natin sa 14th airing natin, tuturo naman natin sa kanila ang maaari pa nilang gawin para kumita, except sa pag-aalaga ng hayop. Oo. Ayan. Ako, ito na, partner. Excited na tayo. At syempre, para wag na nating patagalin pa at para po ituro sa atin ang proseso ng paggawa ng mga produktong mula sa nyog, ay kasama natin si Miss Wenilyn Laura, may-ari ng Canvas Native Delicacy, isang MSME ng Department of Trade and Industry Marinduque. Sabay-sabay po natin siyang i-welcome sa ating program. Ayan. Sige ma'am, bati muna ikaw bago tayo mag-start. Magpatuloy. Sige ma'am, go ahead. Good morning po. Ayan, parang ayan. Teka lang. Ano nga sir, patulong nga. Ayan. Sige sir, pabigay mo na yung mic lang. Ayan, sige ma'am. Okay? Good morning po sa atin lahat, sa mga nanonood at nakikinig sa radyo 101.5. Ayan. Radyo natin. Ayan. Thank you so much, ma'am. Si ma'am ay taga-Gasan. Masiga po, Masiga. Currently po ay nasa Masiga, Gasan siya. Naman, imbita pa natin si ma'am. Even ganito yung weather natin, medyo masama yung panahon. Pero mapalad pa rin tayo, lalo na ating mga tagapakinig na nandito sa atin si ma'am, makakapiling natin siya ngayong ating pagsasaere. Ano? Ayan, so ma'am, bago natin talakayin yung iyong produkto na ating sabi nga ay ito ay coco jam making, no? Ayan ma'am, ang tanong muna natin, syempre tunghayan muna natin yung kwento ni ma'am. Paano nagsimula itong produkto ng coco jam? Yan. Hello po. Bali nag-start po ako, taga Laguna po kami. Nagbakasyon lang po kami dito sa Marinduque. Trabaho pa noon, tapos nagustuhan din po namin. Dati nagtitinda-tinda po ako ng mga gulay na luto. Tapos one time po, pinadalhan po ako ng aking tiyahin na nag-invite sa akin para po magbakasyon dito sa Marinduque. Tapos nagpadala po siya sa akin ng coco jam na pwede ko pang start. Tapos yun, marami pong nilako-lako ko lang po sa mga bahay-bahay at marami po naman nakagusto. Tapos hindi ko pa po dati alam yung buwak. Kasi bago lang po ako dito sa Marinduque. Nag-try po akong puntahan talaga po yung buwak. Tapos nagdala po ako ng aking sample ng mga coco jam. Tapos marami pong umorder na marami nakagusto. Tapos nag-reorder po siya. Tapos ayun na po. Tinuruan na rin po ako ng tiyahin ko na magawa ng coco jam hanggang sa dumami po ng dumami at na-registered ko na po sa DTI. Kaya umattend po ako ng mga seminar at marami pong naitulong sa akin ang DTI. Kaya nakarating ang
ngayon kung saan man kung saan man naroon ang Kendras. Ayan, Kendra's Coco Jam. Ayan. At syempre, talagang sabi nga dun sa kwento ni Ma'am ay talagang nagsisimula sa mga biglaang pagkakataon. Parang yung curiosity lang niya, yung nagtulong sa kanya para magkaroon ng fire burning sa loob niya na gumawa ng produktong Coco Jam. At malaking tulong din na binigyan siya ng starting ng kanyang tita. Kasi from the small beginning, tinan mo naman ngayon si Ma'am, owner na siya ngayon. Malaki na yung magiging volume ng kanyang production at mag-deliver na siya kung saan-saan mang bayan dito sa Marinduque. Ayan. At syempre, sabi nga, sooner or later, makikilala, hindi lamang dito sa lalawigan ng Marinduque, kundi makikilala na rin kung saan din nanggaling si Ma'am. Ayan, dahil si Ma'am ay taga Laguna po. Ayan, taga Kabuyaw, Laguna. Laguna Ayan, po. Kabuyaw, Laguna. Pero dito Ma'am, yung taga Kabuyaw, Laguna ka, paano ka nag-stay dito sa Marinduque? Bali nga po, in-invite po ako nung aking tiyahin na magbakasyon kasi sakitin po yun yung aking mga anak. Tapos, yung kami pong mag-asawa na walan din po ng trabaho. Tapos yun, nagustuhan nga po. Yun po nag-start po yung paggawa ko ng Coco Jam. Yes, partner. Alam mo, partner, meron palang kasi dito ba Marinduque, napaka-welcoming ng mga tao dito. Sa iyo, Ma'am, paano mo nakikita ang Marinduque? Anong katangian ng Marinduque? Bakit ka nag-stay po dito? Aba, maganda po. Tapos mababait din po ang mga tao. Tapos, ayun nga po, kaunting, dati po, pupunta lang po yun sa dagat yung asawa ko, nakakakuha na siya ng mga isda. Hindi po mahirap yung sa araw-araw. Basta masipag po. Bali, ang dala ko lang po namin nun ay, diskarte. Wala man kaming baong mga puhunan, diskarte lang po talaga. Sipag at diskarte talaga. Siyempre may tiyaga din sila. Oo. At siyempre habang tayo ay napapakinggan, napapanood, habang habang tayo ay nagkikwento si Ma'am ng kanyang mga istorya, ay maraming nabibigyan ng inspirasyon kay Ma'am na kwento. Dahil siyempre yung iba talagang nawawala ng pag-asa. Yes, pero ito, inspirasyon po ito para sa lahat ng ating mga gusto po magnegosyo, talagang walang-wala. Yes, diba? Maliit lang yung pinagsimulaan ni Ma'am, pero kita mo naman ngayon kung saan na nakakarating yung kanyang mga produkto. 'Di ba? At saka yung produkto niya kasi pagkain. 'Di ba lahat tayo kailangan nating kumain 3 times a day. Correct. So parang pagkain ng binenture mo na produkto o pagkain yung kinuha mong pagkakakitaan, wala kang talo. Kasi lahat ng tao kailangan ng pagkain. Oo. At syempre ang ano na niyan is talagang sabi nga ay nag-i-start tayo talaga sa pinakang una, level 1. Naman, sabi nga nung lagi ko nakikinig sa mga negosyante, talaga nagsimula tayo talaga sa pinakang una. Yan, para bang one step at a time. Tsaka isa pa yung napili ni Ma'am, kagandahan doon sa napili ni Ma'am na produkto, existing na yung ating mga coconuts. Talaga lang kailangan mo lang i-explore kung ano ba ang pwede pang magandang gamit ng coconuts na ito. Kasi kahit doon sa pinanggalingan ni Ma'am sa Laguna, even Laguna, makikita mo doon napakadami ng ating coconuts. Laguna, Quezon, sa Calabarzon pa lang may coconuts na. At yung pinuntahan pa ni Ma'am itong maliit na bayan ng probinsya ng Marinduque, napaka-welcoming ng mga tao. At pagbaba mo pa lang ng Balanakan, kita mo na kaagad ang ating mga coconuts. Kaya wala kang talo talaga. Correct. Ayan. So Ma'am, bali itong sa Coco Jam natin, syempre malalaman natin kung paano gumawa. Paggawa naman tayo. So, ngayong oras na ito, partner, ilalabas na natin yung video presentation kung paano na nga ba gumawa ng Coco Jam. At para at least ay, ito pala, ganito pala yung paggawa. Ayan. Sige mga ka-partners po natin, ay ating pong mapapanood ngayong oras po na ito ang paggagawa ng Coco Jam, ayan, ng Kendra. Ayan, dito po sa ating pong programang Masaganang Coco Buhayan. Asawa, narito po tayo sa Kendra's Native Delicacy na matatagpuan sa Barangay Cuatis, Masiga, Gasan, Marinduque. Kinuha po namin ang pangalang Kendra sa aming anak na babae. Sa amin pong ay swerte po yung Kendras na pangalan. May mga produkto po kaming ino-offer na kagaya po ng Coco Jam, peanut butter, turmeric with honey, salabat, at saka mga nag-wholesale din po kami ng mga mani. Turmeric with honey, salabat, at saka mga nag-wholesale din po kami ng mga mani na nire-repack sa tindahan po namin binibili. May 4 na klase po yan. Adobo,
chili garlic, at saka po yung sweet. Ang Kendras Coco Jam po ay isa sa tinatangkilik po sa market. Mabibili po ang Kendras Coco Jam sa mga bayan ng Buwak, Gasan, at marami pa pong iba na umu-order sa amin. Nag-online seller. Ang Kendras Coco Jam ay siguro mga 6 years na po nag-o-operate. Hello mga kasowa, kung gusto po nating pasukin ang pagninegosyo ng Coco Jam ay ituturo po natin kung paano ito gagawin. Magandang umaga po sa ating mga kasowa. Ngayon po ay gagawa tayo ng Coco Jam. Paano po ba gagawin ang Coco Jam? Narito po ang ating mga sangkap. 1/2 kilo ng matamis na bao. Kung tayo po ay bibili ng matamis na bao, kailangan po natin yung magandang klase. Pumipili talaga po ako ng medyo magandang klase, yung walang itim-itim, para hindi naman ako masyado magsasala. Ito po ay kalating kilo ng puting asukal. Ginagamit ko po ang puting asukal para hindi masyadong maitim ang kalalabasan ng ating Coco Jam. 3.2 liters ng purong gata. Ginagamit ko po ay purong gata para po yung malinamnam ang labas po ng ating Coco Jam. Ang unang proseso po sa paggawa ng Coco Jam, sinasala ko po ang ating purong gata. Ang gagamitin natin pong pansala ay yung medyo mapino para ang kalabasan ng ating Coco Jam ay hindi magaspang. Ito po, sinasala ko. Pagkatapos nating pong maihanda ang ating mga sangkap, matamis na bao, puting asukal at purong gata, ngayon po ang susunod na natin ay ang pagluluto na po. Ngayon po ay sisimulan na natin ang pagluluto. Una, painitin po natin ang ating kawali. Then, pag mainit na po, ilagay na natin ang ating sugar white, puting asukal. Then, atin po itong hahaluin. Huwag nating pagtututungin para maganda po yung labas ng ating Coco Jam. So, halo-halo lang po tayo hanggang siya po ay mag-melt. Pag magtutunaw po tayo ng sugar, nasa low ang ating apoy para mas madali po siyang matunaw. Pero diretso lang po ang ating paghalo para maiwasan po nating masunog sa ating kawali yung sugar. Mas maganda po natin kung meron po tayo sa ating mga bahay na yung kahoy po na panghalo, mas maganda po yun. Kasi habang ating hinahalo po yung ating kawali, kung mga stainless po, nakukutkot po yung pinakang ng led ng ating kawali. Kaya mas maganda po ay kahoy. Yan. Yan po, tunaw na po siya. Isusunod naman natin po itong matamis na bao. So, ihuhulog lang po natin yan. Yan po. Diretso lang po ang halo. Yan. Kahit hindi po siya tunaw na tunaw, pwede na rin po nating isunod ang ating purong gata. Susunod na po natin ang ating purong gata. Diretso lang po ang halo para iwasan po natin ang pagturuto ng ating ginagawa. Diretso lang po. Diretso lang po hanggang sa
Natunaw na po yung ating matamis na bao. Magmimix na po siya sa sugar. Sa ating pagluluto, tumatagal po ito ng halos 1 oras. Depende po sa ating dami ng ating niluluto. Pag dire-diretso lang po ang halo, then medyo palalakasin po natin ang ating apoy para mas mabilis ang pagluto. Pero wag natin pong iiwanan ang paghahalo kasi madali po ito magtutong. Sa pagluluto po ng Coco Jam, kailangan natin mahabang pasensya sa paghahalo. Kasi once po ito na magtutong, pangit na po yung quality. Diretso lang po ang ating paghalo hanggang sa ito ay lumapot na. Palatandaan po nito na luto na ay yung nagmamatang kalabaw na po siya, yung kumukulo po siya ng malaki. Ay, eto po, malapit na pong maluto ang ating Coco Jam. Timayin ko lang po kung tayo ay magluluto ng Coco Jam at maramihan, mas maganda pong lutuin natin yung mababa po yung kalan. Kasi ito po ay tumatalsik pag kumukulo. Ay medyo masakit po para maiwasan po natin yung aksidente. Kapag ganito na pong klase yung ating Coco Jam, pwede na po nating pahinaan ang ating apoy. Parang iniin po natin ng kaunti lang para maiwasan po natin kasi medyo madali na siyang masunog pag madikit na po siya. So, yan. Luto na po ang ating Coco Jam. Pwede na pong patayin na ang ating apoy. At ating palalamigin na po. Habang lumalamig po ito ay kumukunat na po siya. Yan. Opo. Yan, hinahalo ko pa rin po ito hanggang sa lumamig. Pwede na din po natin hindi iwanan na palamigin na lang po. Pero ako po, ang ginagawa po ay diretso pa rin po ang aking halo para mas maganda po yung quality. After po nating mapalamig ang ating Coco Jam, pupunta naman tayo sa ating last part, yung pagsasali ng ating nagawa. Ang Kendras po ay may 3 size, big, medium, at small. Dati po, ang Kendras ay wala pa pong label. Sa tulong po ni DTI, na-assist po ako ng label. Napakagandang label at lalo pong lumakas pa po ang Kendras at nakilala. At meron na din po siyang barcode. Kung kayo po ay magsusubok, pasukin ang ganitong negosyo, andyan po si DTI na tutulong sa inyo upang kayo ay malagyan ng label, Nutrifacts at analysis. Napakalaking tulong po ang ginawa ng DTI upang lalong makilala po ang aming mga produkto. Ito po, malamig na po ang ating Coco Jam. Pwede na po natin siyang isalin. Salin na natin. Sa ating pong gagamiting mga lagayan, siguraduhin po nating malinis at iwasan po nating magsalin sa basa para mas matagal po ang ating Coco Jam. Tumagal siya. Hanggang dito lang po ang ating pagsasali ng Coco Jam. Dito sa level na to. Para masigurado pare-pareho po yung sukat. Tatakipan na po natin siya. Siguraduhin natin pong malamig na yung Coco Jam bago natin takpan. Isa din po yun sa tinatagan ng ating produkto, yung malamig na siya bago takpan. Sealed po ang tawag dito, ating ilalagay upang ating masecure ang ating produkto. Sa pagsisealed po, gumagamit po ako ng hot air gun. Ganito lang po. Ikot-ikot lang po natin.
Ngayon naman po ay ating lalagyan ang ating Coco Jam ng label. Yung ating finished product ng Coco Jam. Sa mga gusto pong sumubok gawing negosyo, pwede po nyo akong kontakin sa aking Facebook, Wenilyn Larwa, or telephone numbers 0907-419-1048. Ito po ay mabibili sa halagang 150 big size, 100 sa medium size, at 50 pesos sa small size. Di kayo magsisisi pag nalasahan po ninyo ang Kendra's Coco Jam. Mga kasowa, itry nyo pong gawing negosyo itong Kendra's Coco Jam. Siguradong kikita po kayo. Alright, ayan ako, napakasarap naman ng ating napanood. Talagang parang nagutom tayo ng partner. Parang kailangan natin ng sabi nga ay tinapay. Tinapay. Lalo na ngayon medyo malamig yung panahon. Yes. Oo, ikaw partner, ano bang masasabi mo doon sa ating presentation na yun? Napakatrabaho palang gumawa, no? Oh, yes, partner. Kailangan mo talagang committed ka, dedicated ka sa produktong gagawin mo, lalo na itong Coco Jam. Siyempre, kita mo dun sa nakita nating presentation kanina, yung paghalo pa lamang, kailangan mo ng maraming pasensya. Yes. Oo, at hindi lamang pasensya, kailangan talaga ng energy. Energy talaga, no? Lalaki talaga yung braso mo talaga. Oo, parang pwede ako doon. Parang gusto ko, parang gusto ko part-time game mo. Home workout at dun ka na lang sa bahay. At syempre mga partner, bigyang daan lamang natin ang mga tanong sa ating yes, Facebook may mga Live. Tanong po tayo meron sa kasi dito pong tanong ang ating isang listener. Tanong ko lang po, sa kalahating kilo ng matamis na bao, ilang piraso naman pong niyog ang gagamitin? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Nawala ulit si ma'am. Nawala. Ayun. Ayan, sige pa. Ayun, sige po. Ma'am, ulitin po natin. Nawala. Ayun, ulitin lang po namin kung sagot po ni ma'am kasi medyo nawala po yung kanyang Pwede boses. na po tayong gumamit sa kalating kilong matamis sa bao, mga 3 perasong niyog, yung medyo malaki po. Depende sa size. Kasi yung dito naman sa atin sa Marinduque, nag-range tayo ng mga size ng ating coconut sa medium size nuts. Ayun. Tsaka ang kagandahan natin dito sa Marinduque, meron tayong mga Laguna Tall na coconuts, yung existing natin na variety, na yun ay magandang quality ang kanyang gata. Maraming napipigang gata sa kanya pag siya ay kinayod, tapos yun, ginata, yun, maraming nakukuhang gata sa kanya. Kaya magandang quality ng coco yung maaaring lumabas pag ito'y pinroseso mo. Mas tip ko rin po, mas maganda pong gamitin yung malanito. Ano yun? Ano bang ibig sabihin? Yung medyo light lang po siya. Yung light. Yun po. Kasi ang quality po yun ay masarap yung paggawa nyo ng coco jam kasi hindi naglalangis. Tapos medyo malinamnam. Malanito. Ngayon ko lang kasi may quality din po akong may quality din akong ginagamit. Okay. Kasi meron kasing mga months yung ating mga coconuts, yung mga matured nuts natin. So probably siguro yung kayo naman sinasabing malanito, mga 10 to 11 months old na coconuts, na matured nuts. Kasi yung ating good for copra po, mga 11 to 12 months. Yun naman po yung kailangan, depende sa gamit. Halimbawa po, ito 11 to 12 months, marami na siyang oil recovery. Yun yung kailangan ng mga oil miller natin. Pero sa case ni ma'am, dahil sa coco jam yun sa kanya, kailangan yung mga 10 to 11 months, yung medyo malanito daw, yung locally known as malanito yung tawag dito. Ayan. So, syempre, ito na, usapang negosyo ng partner. No? Yes, dahil syempre, talagang, kumbaga nakita na natin, na kwento na ni ma'am kung paano nagsimula itong Kendra's Coco Jam. Ayan, so usapang pagkakakitaan na ito. Pagkakitaan. So, pero tanong ay, yung mga health benefits, nabanggit na ba ni ma'am? Ayan. Sige ma'am, go ahead po tayo doon. Ang health benefits naman na makukuhan po natin sa Coco Jam ay potassium plays a major role in maintaining normal blood pressure.
Lauric acid contribute to an increase of healthy HDL cholesterol. Zinc help maintain a strong immune system. Pero makukuha din pong vitamin C, E, B1, B3 at B5 and B6 pa. Yung mga vitamins na ito, essential yun sa development ng katawan ng mga tao. And tanong ko lang din po, ma'am, gaano tumatagal po itong ating Coco Jam? Right after po ng paglalagay natin sa pagsisilid sa mga garapon. Tumatagal po ang Coco Jam hanggang 1 year. Basta maganda po ang pagkakagawa ng Coco Jam. Dapat lagi pong nakaakibat yung ating safety para mas lalong tumagal po yung ating product. Kahit anumang product, dapat tuyong-tuyo yung ating mga lagayan. Tapos yung paggagawa po natin. Yun, tapos lutong-luto po yung paggagawa ng Coco Jam. Yun, safe na safe po yung para maiwasan din yung contamination. Ayan, imaabot ng 1 taon. 1 taon. Tagal din pala siya, no? Para yung mga na halimbawa yung mga magdadala sa abroad. Sa abroad. Syempre ilang taon bago sila makabalik ng Pilipinas, no? Ayan, so pwede silang kumbaga dalhin nila 1 box. Pwede ba yung 1 box? Depende siya, baka parahin siya sa Yan. All right, sige. Tapos po, halimbawa yung 'di ba sabi po natin ang shelf life ng ating yung ating Coco Jam ay 1 year. How much more po halimbawa po nabuksan mo na siya? Mga ilang araw po siya kailangang makonsum or ilang linggo or buwan? Matagal din po. Pero mas maganda po kung nabuksan na natin, mas ilagay natin sa rep. Okay. Para mas Hindi naman po siya, ma'am, nabubuo pag nilagay po natin siya sa rep. Okay po. Yun pala, pag pala siya ay nabuksan na, syempre magbabago kasi yun pag nabuksan mo na kagad yung lid ng cup ng lalagyan ng Coco Jam, magbabago na yung shelf life niya. Kung sabi ni ma'am kanina, 1 year yung tatagal yung shelf life. Siguro, yun yung 1 year kung hindi mo pa nabuksan yung ating Coco Jam. Pero pag nabuksan mo na, sige, paano yung mic? Para sa aking binuksan daw po niya yung Coco Jam, tapos naka 1 year na siya, nilagay niya sa ref. Okay pa rin po. Masarap pa rin po yung Coco Jam. Yun po ay feedback ng aking customer. Okay. Magandang malaman din kasi yung mga feedback ng ating mga customers. Para nang sa ganun, saan ba tayo nagkulang? Saan ba natin kailangang i-improve yung ating mga produkto? Lagi naman po kaming sa mga feedback. Namin pangit o dapat yes. Para may adjust po namin at maitama yung aming mga welcoming naman pala lahat ng feedback natin para halimbawa nga naman ay kulang po sa tamis yung inyong Coco Jam para may i-adjust naman nila kung paano ba natin igagawing maganda at maayos yung ating mga produkto. Sa lasa po, hindi po nagbabago ang Coco Jam ko kasi may sukat po ako. Okay. Kaya hindi po mababago yung lasa. Yes. Siguro po yung tagal. Siguro po magkakaroon ng gano'n doon sa minsan nagkaganto yung nabuksan siguro po na mas maaga. Yun, Tapos nabasa, gumamit sila ng kutsara, yun po ang madaling masira yung Coco Jam. Pero ibig sabihin, ma'am, nun, kung bubuksan na natin si Coco Jam, dapat ay yung kutsara, yung galing sa bibig na, huwag nyo nang ilagay. Yes, partner. At laging tuyo. Laging tuyo. Makakontaminate na yung pagkain pag ganun. Kaya dapat isa lang yung gagamitin. Tapos dapat, sabi nga ni ma'am kanina, dapat ay tuyong-tuyo yung gagamitin natin. Ngayon ma'am, may marami tayong tagapakinig. Papaano pag halimbawa nag-start sila nito? Ano yung production na kailangan nila? Ano yung mga produkto, ilang produkto ang kailangan, ilang buong nyog? Sa initial production nila halimbawa, household lang muna, ganun. Bilang magsisimula po kayo ng paggawa ng Coco Jam, ito po yung sample. Bilang puhunan po, bibili po tayo ng 10 pieces na nyog, 10 pieces na nyog, 1 half white sugar, half of matamis, 1.5 matamis na bao, garapon, at saka po yung sildyuman yung mga kailangan natin. Magkokos po tayo ng 577. Tapos yung kikitain po natin para magiging doble po siya. Okay. Bali, magiging 990 ang kalalabasan po. Makakagawa po tayong ng 9 bottles ng Coco Jam. Ayun po, kikita po tayo ng 413. Yung mga ganung mga initial na gamit o raw materials natin kagaya yung sinabi ni ma'am, yung 10
250 pesos po sa ating matured nuts. Siguro, i-divide ko siya kasi kanina habang si Ma'am ay nagsa sa area. Yung sinabi ni Ma'am na 250, parang 10 siyang matured nuts. Tapos, yung equivalent yung isang matured nuts sa 320 ml na gata. Purong gata po dapat yung ating gagamitin. Iiwasan po natin at lalo, wag po nating gagawin na lagyan siya ng tubig o i-adulterate natin siya ng tubig. Kailangan talaga ay purong gata po lamang siya para maiwasan po natin yung contamination at saka spoilage po nung lalo't higit po ang ating ipoproduce ay pagkain. Ano po? Alright. Tip ko din lang po doon sa magsisimula kung may Apo. makukunan po kayo Yes po. sa mga Mic. niyugan. Yan Sa po. mga niyugan, mas kikita po kayo kasi mas mura ninyo mabibili yung mga niyug. Yes po. Yes Mas po. malaki ang kita. Apo, at saka at the same time kasi partner, alam mo, pag yung ating mga nagkokoko dyan, bumili sa ating mga farmer, sa mga nagkusungkit na mga nyog, nakakatulong pa tayo mag-create ng employment. Kasi po, di ba ito yun naman ipagkakakitaan, lalo't pagkain ito. Di pag bumili tayo sa ating mga local farmers, producers ng mga matured nuts, kikita rin sila. At the same time, kikita rin yung ating mga kagaya ni Ma'am na nag-venture ng Coco Jam. At the same time, pareha sila, win-win yung mangyayari kasi pareha silang kumikita. Tutulungan nila yung isa't isa at nakakagawa sila ng produktong maaaring pagkakitaan din. Ano? Oo. Ay, nabanggit mo partner yung tungkol sa mga tao. Ayan. So, ma'am, bali ma'am yung inyong paggagawa ng Coco Jam na ito, meron po bang tagagawa or kayo na po mismo? Kami pong mag-asawa ang gumagawa ng Coco Jam. Pag marami po yung order, kumukuha pa rin po ako ng tao. Assist po sa akin. Oo. Ayan. So, matrabaho, no, partner? Tapos, ma'am, halimbawa po, meron tayong mga gustong mag-venture din or mag-deal sa ganitong paggawa ng Coco Jam. Kayo po ba ay willing na sila ay initial na turuan po kung paano ang proseso ng paggawa ng ating Coco Jam? Willing naman po. Ayun. Kaya yung mga tagapakinig po natin, maaari niyo po si Ma'am kontakin. Just in case po na gusto niyo pong mag-deal or mag-venture sa atin pong Coco Jam. Pero huwag niyo naman pong tatalunin si Ma'am. Ano po? Oo, kasi syempre negosyo. Apo, negosyo. Pero kumbaga, parang ang mangyayari nito by branch. Yes, pwede naman din. Tapos pag marami na yung volume ng order ni Ma'am, maaari niyang itap yung kanyang mga naturuan na pwede po ba kayong mag-produce ng mga Coco Jam para lang po ma-provide ko din yung aking mga supplier ng Coco Jam na kailangan. Halimbawa kasi dahil dito sa partner, pagka sa area natin ito partner, alam mo, marami tayong tagapakinig na maaaring mag-venture o umorder kay Ma'am para nang sa ganun naman, matikman nila ang lasa ng Coco Jam mula sa bayan ng Gasan. Lalo sige sa barangay ng Buena Vista, nagawa ni Ma'am Wenilyn. Para lang sa ganun, pag marami na yung order sa kanya, hindi lang dito locally, maraming mo internationally may umorder kay Ma'am. Siyempre, hindi niya na kayang gawin lahat ito kasi sabi niya nga kanina, ang paghalo pa lamang po ng paggawa ng Coco Jam, it takes time. Tsaka kailangan na marami kang pasensya. Kaya pag yung mga tao gustong magpaturo kay Ma'am, malay nyo, kayo na ang tawagan ni Ma'am dahil kulang na siya sa supplies ng Coco Jam. Alam mo, partner, nabanggit natin yung branch kasi syempre babayaran nila yan. Di ba may mga yung mga secret ingredients. Yes. Syempre, yun yung binibili kasi tsaka yung pangalan, 'di ba? Pagdating sa mga branches na yan. Kaya syempre, ayan, negosyo is negosyo. Business is business. Kaya dapat malaman ng mga negosyante natin na may mga bagay din tayong dapat na mabayaran din. Kasi lahat naman, 'di ba? Ayan. So nakakatuwa dahil itong Kendra's Coco Jam po na ito ay talagang nung ako'y nagsimula dito sa Marinduque, ito yung una ko nakita sa mga bilihan ng mga pasalubong. Talagang mapapabili ka naman talaga dahil favorite ko talaga yung Coco Jam. Ayan. At saka native siya, may pagmamalaki talaga siya ng Marinduque sa ibang mga bahay na meron din kami yan. Meron kaming sariling Coco Jam dito at may pagmamalaki namin ito sa inyo kasi kakaiba yung lasa nito, masarap, malinamnam siya. At hindi lang dito sa Marinduque pwede mo siyang mabili, pwede siyang kayong umorder kay Ma'am pag mga may gustong umorder mga taga ibang bansa, mga taga kabilang lugar. Karatig lugar natin. Pwede kayong umorder po kay Ma'am Kendra. Ano po? Alright, so partner, may tanong pa ba dyan? May mga... Oo. So anyway, sa mga sa mga viewers natin na nanonood po ngayon sa Facebook Live po ngayong oras po na ito, pwede po kayo magtanong ngayon para at least ay meron po bang mga hindi pa nabanggit si Ma'am. So pwede niyo pong itanong po yan sa atin o may mga gusto kayong linawin. Ayan, sa ating pong guest ngayon pong oras po na ito. Pero for now, ay let's take a break muna and after po niyan ay kung may mga tanong at kung wala naman ay may final message tayo kay Ma'am na kumbaga may
mumungkahi para sa ating po mga gusto rin po magnegosyo. Ayan. Okay, so magbabalik po muna tayo, ma'am, ha? At right after po ng ating pong commercial, ay ating pong babasahin yung mga tanong kung meron at pupunta na rin po tayo sa mga final message po ng ating pong guest ngayong pong oras po na ito. So babalik po tayo mga karadyo natin, makalipas lamang ang ating pong ilang paalaala, manatiling pong nakatutok dito lamang sa inyo pong himpilang pinapakinggan Radyo Natin FM. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Programang Masaganang Kokobuhayan. Kasama pa rin po natin ang ating pong guest for today, si Ma'am Wenilyn Laura. Ayan. At syempre sa ating po mga kapartner pa rin po natin, kasama ko pa rin si Coco Pasing. Yes, Ayan, partner, dito pa rin po tayo. Ngayon naman para naman sa pagsuling pagkasalita po ni ma'am, amin lang pong hihingan ikaw ng tagubilin para sa ating mga individual na nagnanais magproseso ng Coco Jam. Sa mga gusto pong pasukin ang pagninegosyo ng Coco Jam, isa lang alang lagi po natin yung ating safety at saka hindi natin babaguhin yung lasa. Sigurado po ang inyong negosyo. At saka syempre alagaan ang customer. Po ang customer at andyan lagi po si DTI para i-assist kayo. I-assist po. Napakasisipag ng ating mga taga-DTI. Napakalaki po ng tulong. Napaka-supportive pati ng mga yan. Ano po? Oo. So alam ko na kung sino lalapitan. Yes, taga-DTI lalapitan natin. Kung kailangan po namin ng support, ay tinatawagan po namin ang mga empleyado ng Department of Trade and Industry. Ayan, hello po. Ayan, hello sa po lahat sa ng mga taga-DTI natin. Yes. Ayan. At actually, kapag may mga negosyante nga, talagang ang lagi nilang bukang bibig ay si DTI. Yes. Ayan. At ayan nga mga partner, ngayong umagang ito, natutunan natin ang paano gawin ang Coco Jam mula sa niyog. Maraming salamat po, Miss Wenilyn Laura, sa inyong inilaan na oras sa pagbibahagi ng iyong kaalaman tungkol sa paksa natin sa araw na ito. Keep tuning in lamang po dahil po kami po ay mag-iiwan ulit ng School on the Air text promo po. At para sa huling pagbati po at pagsasalita po dito, pamamaalam po sa ating programa, hinihingan po natin si Ma'am Kendra ng pananalita para po i-promote hindi lang po ang kanyang Coco Jam, kundi ang kanya pang ibang mga products. Yes. Sige, go ahead. Ito na po. At saka cellphone number para ma'am sa mga nanonood na meron pala dito kay ma'am. Abay, dito na ako bibili. Ayan. So sa mga nanonood, ito na po si Ma'am Wenilyn. Ang Kendra's Coco Jam po at iba pang may iba pa pong mga produkto ang Kendra's. May Kendra's Peanut Butter, Kendra's Achara, Kendra's Turmeric, Kendra's Salabat, at may mga wholesale din po kami. Yan. Pwede po kayo mag-wholesale. I-message lang po nyo ako sa aking Facebook. Okay, ma'am. Ano po? Wenilyn Laura po at ang cellphone number ko po ay pwede po tumawag sa 0907-419-1048. Mabibili din po ang Kendra's product sa The Azura Pension House. Ayan. May Masiga, Gasan, Marinduque. May pension house din si ma'am, no? Parang sarap tumambay doon, mamaya. Habang kumakain ng Coco Jam. Mag-turmeric. Mag-turmeric. Ayan, nakaka-relax yan. Nako.
Ay, may tanong pa pala. Ayan, ma'am, sige, at least nandiyan pa naman si ma'am. Apo. Sige. May tanong po tayo dito sa ating pong live. Ano po, galing po ito kay Ma'am Net Ilagan. Alam ko, taga Puting Buhangan ito. Ma'am Kendra, okay lang po ba na di mature nuts ang gamitin? Kasi dati po ay gumawa ako niyan. Yung gamit ko po ay yung hilaw pa po, yung balat ng niyog. Masarap naman po siya sausawan ng suman. Ayun, ma'am. Kung yung pwede daw pong hindi pa matured nuts yung gamitin. Green pa po siguro yung sinasabi ni ma'am dito. Okay. Green pa pala. Medyo green. Yung babago po nagka-turn yung color niya from green to brown. Yun pala po ma'am yung sinasabi ni ma'am na malanito. Yung nagka-transition pa po yung color ng ating matured nuts na green pa po to brown color. So, ibig sabihin, ang tanong niya kasi, okay lang po ba? Ibig sabihin, okay po, lang. ma'am. Ibig sabihin po naman, okay lang kasi po, mas masarap daw po yun, mas malinamnam daw po yung kanyang coco jam na nagagawa, produce galing po dito. Ano po? Ayun, hopefully, ma'am Net po, nasagot po ni ma'am yung tanong niya po. Maraming salamat po sa iyo pong pagtatanong. Ano po? Ma'am, yun na, bukod po dun sa, di ba, sa namin mga may coco jam, meron kang mga salabat, meron kang mga, ano ba itong isa kanina, yung atsara, napakadami palang native delicacies ni ma'am na ino-offer sa public. Ngayon po, para po sa mga may gusto pang mag-venture po ng ibang produkto ni ma'am, maaari nyo daw po siyang kontakin sa kanyang Facebook page na Wenilyn Laura po. Ano po? At saka sa kanya pong cellphone number para mabilis, no, yung ating contact number kay ma'am ay 0907-419-1048 sa The Penthouse po ba, ma'am? Azura Penthouse. Ayan. So, ating parang gusto mo. Parang pumunta. Ayan, Azura Penthouse. Yes, Sagasan po yan, mga kababayan. Ha? Ayan. At, ma'am, syempre, nabanggit ni ma'am na meron siyang 3 anak. Ayan. Yes. So, talagang, meron po ba, ma'am, na may sabi nga ay susunod, sabi nga ay next generation sa inyo pong mga siblings? Siguradong meron. Ayan. Emerging, mga ganyan. Kasi yung Kendras po, nakapangalan po yun sa bunso kong anak na. Okay. Kaya, ayan. Para magkaroon ng sustainability yung supply natin ng coco jam. Kailangan may magtutuloy ng legacy ni ma'am. Alright. Sige ma'am, bibigyan ka namin ng pagkakataon para mabate. Siyempre, yung inyo po mga ang sabi niya dito, co-business, yung mga kaano nyo po, batiin nyo ma'am ngayong oras po na ito. Para ganahan. Ayan, sige ma'am. Binabati ko po yung mga customer ko sa Buwak, Gasan, at sa iba-ibang lugar. Salamat na po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Kendras. Ganun din po sa aking boss na Sir Steve at Alma Sosa na patuloy na sumusuporta sa amin at number 1 natutuwa sa aking mga achievement. Yan. Oo. Palakpakan natin si ma'am. Ang galing. Maraming salamat po. Yan. Thank you so much, ma'am. Ayan, ako talagang nagbigay inspirasyon na naman ang ating pong programa ngayong oras po na ito. At syempre, talagang mamaya ay susunod na tayo sa ating next part ng ating programa. Alright, so babalik muna tayo at makalipas lamang po ng ating pong ilang paalaala. Maraming salamat, ma'am Wenilyn. At babalik po tayo. Dito lamang po yan sa masaganang Coco Buhayan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, nagbabalik po tayo sa programang Masaganang Coco Buhayan. At syempre kasama ko pa rin ang aking mga kapartner ngayong oras na ito. Naku, ang sarap partner ng ating usapan. Oo, partner, nakakagulo. Parang gusto ko, dahil sa malamig yung panahon, parang gusto ko magkape, magpinape. Oo, tamang-tama ngayon itong ating napag-usapang ito. Ayan, at syempre tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig sa ating programang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniyog. Napakasarap talaga nung naging kwentuhan natin ngayong araw. Oo, alam mo partner, babatiin ko, isisingit ko lang ito, babatiin ko lang po si Mr. Justin Manrique, happy birthday po mula po sa iyong mga Tungka Boys. Happy birthday po at mabuhay ka daw po hanggat gusto mo. Alam mo, nakakailan na tayong banggit ng happy birthday. Ni isa wala man lang. Naka-episode 40 na tayo. Nung isang gabi parang may nalas. Gawa ng birthday. Oo, isang gabi diba nabanggit natin sa last episode sa ere natin na magka-celebrate ng birthday yung provincial manager namin si Sir Jun. Yes. At yun nga, nag-celebrate siya ng September 11 and parang lahat kami, naging masaya naman yung aming celebration. Ano? Ayan. At dito nga sa ating programa mga partner, hindi lamang kaalaman na ibibigay namin sa inyo. Mamimigay rin kami ng 60 pesos na load sa unang makakapag-text ng kanilang tamang sagot sa official na cellphone numbers ng programa ay mananalo ng 60 pesos na load. Ayan. At syempre isang paalala lamang po, tanging mga rehistradong estudyante lamang ang pwedeng sumali sa ating SOA Text Promo. At para po mas mabilis naming malaman ang mananalo sa ating SOA Text Promo, ay i-text lamang kayo ng gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo nabibilang at ang inyong sagot sa ating SOA Text Promo. Uulitin ko, pangalan, barangay o munisipyo kung saan po kayo nabibilang at ang inyong tamang sagot sa ating tanong. Yan. At syempre mga partner, mag-iiwan tayo ng isang question sa kanila. At syempre ito na yung ating katanungan. Coco? Tanong! Ayun mga partner. Syempre, ang pinag-usapan natin tungkol sa Coco Jam. Ang iiwan kong tanong sa inyo ay, ano itong isang pangunahing sangkap sa paggawa ng Coco Jam na makukuha sa isang matured coconut kapag ito ay kinayod at piniga? Uulitin ko po, ano itong isang pangunahing sangkap sa paggawa ng Coco Jam na makukuha sa isang matured coconut kapag ito ay kinayod at piniga? Ayan. Para sa ating mga estudyante, kung alam nyo ang sagot sa ating tanong, ay i-text nyo na ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. 0949-889-5478. Ayun, paulit-ulit na kanina, natin sinabi kanina kung ano itong pangunahing sangkap na ito, na syempre ito ay existing na at nandito na, nakikita na natin sa pagbaba pa lang natin ng Balanakan. Dali lang ng tanong partner, paunahan na lang. Paunahan na lang talaga sila makahanap ng sagot dito. At para sa mga nakikinig sa araw na ito, may iiwan kaming Coco Kaalaman para sa inyo. Coco? Kaalaman? Alam nyo ba na ang puno ng niyog ay kadalasang nagsisimulang mamunga ng mga 5 to 7 na taon matapos itanim? Ito ay isang pangmatagalang halaman at maaaring tumagal ng hanggang 10 taon bago magkaroon ng matatag na produksyon ng mga niyog. Ayun. Itong kahalagahan nito, partner, kaya ito yung ating kaalaman ngayong araw na ito. Kasi di ba yung Coco Jam, ang pinaka number 1 na sangkap nito ay ang ating mga matured coconuts. So kaya kailangan malaman ng ating mga tagapakinig ng mga gusto mag-venture ng Coco Jam na kailangan malaman nila yung pagtatanim ng niyog at kung kailan ito mumunga nang para ma-figure out nila o ma-foresee nila kung kailan ba sila magpo-produce ng mga Coco Jam. Ayan. At syempre para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng CFIDP ay nandito na ang ating news update. News Update. Bilang parte ng 38 National Coconut Week Celebration, ang Department of Trade and Industry, DTI Mimaropa, kasama ang Philippine Coconut Authority at Agricultural Training Institute, nagsasagawa ng Coco Colloquium, Maximizing the Potential of Coconut for a Sustainable Future in Mimaropa. Ang nasabing aktibidad ay mula September 11 to 13, 2024. Ito ay gaganapin sa Calapan, Oriental, Mindoro,
Ang aktibidad na ito ay dadaluhan ng iba't ibang key player ng coconut sector mula sa rehiyon ng Mimaropa. Ang nasabing gawain ay upang bigyang daan ang lalong pag-angat ng sektor ng mga magsasaka ng niyog sa rehiyon at mapaunlad ang industriya na may kaugnayan sa pagniniyugan. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng PCA, partikular ang CFIDP program at upang mapanatili ang sustainability at kagalingan sa sektor ng agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang ang Facebook page ng Philippine Coconut Authority, ATI Mimaropa, kanilang opisyal na website ati.da.gov.ph/ati-4B at mag-like at mag-subscribe na rin sa kanilang YouTube channel, ATI Mimaropa. Yung mga partner. Alam mo itong Coco-Colloquium na ito, ito yung kisilbing daan. Kung sa ganun malaman ba ng mga key players sa ng pagniniyog na ano ba talagang existing ngayon na produkto ng niyog na kailangan pa nilang i-improve at kailangan nilang galingan para nang sa ganun magkaroon ng sustainability ng supply ng ating mga at syempre yung mga a-attend doon, pwede silang makatagpo ng mga business partner. Yun yung kagandahan. Mamimit nila yun doon. May mga collaboration. Yes. Kaya maganda yung ginagawa ng Department of Trade and Industry sa mga ganito. Tulad nga kanina ng speaker natin, si Ma'am Laura, malaki ang naging tulong sa kanya ng DTI kasi bukod sa tinuruan siya kung paano mag-venture ng tama ng coco jam. Ay, inassist talaga siya. Yes. Inassist talaga siya. Sa ganun nga, lumago ang kanyang pangkabuhayan. Ano? Oo. At syempre sa ating mga kapartner naman na nasa online world ngayon na nagpaparamdam, ayan, syempre baka sabihin suplado tayo in personal na hindi natin nababate. Ito muna magandang umaga muna sa lahat ng ating mga bumabate ngayon. Ang dami nating viewers. Ayan. At ito muna, sa kahulihan na muna sa mga taga Duyay, Buwak, Marinduque. Yes. Good morning po kay Good Mary. morning. Mary B. Saludo. Ayan, good morning. Sa mga, may tagagasan din si Ma'am Merly Sahul. Sahul ba yun? Opo. Tsaka syempre, taga-Mugpog, si Ma'am Hilda Herondo. I believe si Ma'am Hilda Herondo, isa sa mga attendees natin sa Coco-Colloquium. Ano? Yes. Yun. Good morning po, Ma'am, sa inyo. At syempre si Ma'am Nat Ilagan din ng avid na nanonood lagi. Hindi siya uma-absent. Yes, mga taga-puting buhangin, Mugpog naman sila. Ano? At syempre yung ating mga tagapakinig din mula sa Buwak, si Ma'am Edita Raya. Ano? Sa Santa Cruz, si Ma'am Maricris Murillo. At saka naman syempre sa Gasan, si Ma'am Arlene nanonood din sila ngayon dito. Saka mga taga-Payanas, Torrejos, Marinduque. Ayan, si Chori Lope. Ayan, good morning. At syempre nanonood din sa atin mga taga-DTI Marinduque. Yes. Maaga silang gumising kahit maulan na masarap matulog. Balita ko si Ma'am Cheryl nanonood daw ngayon. Parang live na live. Live na live ngayon yun si Ma'am Cheryl. At syempre pa shoutout din daw po kay Mr. Jeremy Peralta po. Jeremiah Peralta po ng Santa Cruz, Marinduque. Mula po kay Mr. Remark de los Reyes. Ayun. Alright. At syempre mga partner, wala na tayong sapat na oras at kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Maraming salamat mga kapartner. Ito na po ang ating kabuuan na ating pong programa. Manatiling nakatutok sa ating pong mga programa dito po sa Radyo Eskwela. Ang programang Masaganang Coco Buhayan. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa.
Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radio Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Our town, our radio, radyo natin. Nationwide! We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K